Sa ibang balita, 5 linggo bago ang pista ng Nazareno, ngayon pa lang ay pinaghahandaan na ng Manila Local Government at Police ang naturang event sa January 9, 2026. Kaugnay nito, inanunsyo na aalisin ang mga vendor sa paligid ng Quiapo Church 3 araw bago ang pista. Kaya naman problemado na ang ilang mga nagtitinda roon. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Mahigit 1 buwan na lang at muling dadagsain ng mga deboto ang Quiapo para sa taunang traslasyon ng itim na Nazareno. Nakatakda ang pista sa January 9, 2026. Kaya ngayon pa lang, nag-anunsyo na ang lokal na pamahalaan ng Maynila at Manila Police District ng maagap na pagsasaayos para sa seguridad at daloy ng tao. Nag-announce na po sa ating mga vendor na sa darating na January 7, 8 at saka 9 ay bawal po sila maglatag, magtinda rito sa vicinity natin sa Quiapo Church. No, sir? Ayon sa MPD, mahigpit itong ipatutupad. Pag may pasaway, talagang huhuli natin at kukumpiskay natin yung mga paninda nila. Sir. Isa sa maaapektuhan ay si Aling Malu na halos 3 dekada nang nagtitinda ng sampagita sa Quiapo. 0 vendors daw po. Kaya lang, siyempre, logi kami doon. Gawa ng, yun lang pagkakataon na kumita kami. Kaya lang, bawal daw eh. Wala naman kami magagawa. Pero positibo naman ang pagtanggap ng vendor ng kandila na si Aling Ligaya sa anunsyo. Araw-araw naman kaming nandito. Siyempre, kahit paano, mag-iipon kami para sa 3 araw na yon. Meron din kami kakabuhay. Kasi yun po yung ikagaganda eh, para sa nakakarami yun eh. Kaysa nandito kami, kung may madidiskrasya naman, mas lalo naman pong kawawa naman yung madidiskrasya namin. Tuloy-tuloy na ang pagpupulong at inspeksyon ng pamunuan ng Quiapo Church, MPD at local government para sa paghahanda sa darating na kapistahan, kabilang ang isasagawang dry run para sa traslasyon 2026. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.